May bago akong sapatos. Eh, ikaw. Ano naman? Ang pangit-pangit mo. Di original yan sa'yo eh. Hindi yan original. Sana masira yung sapatos mo. Peke naman yan. Anya, masama yan. Gusto mo ba kwentuhan na lang kita? Isama mo yung mga kalaro mo. Sige po. Uy, may kwento daw si tita. Tara kayo. Uy, bakit na kayo dito? May kwento daw. May kwento? Ano daw? Handa na ba kayo makinig? Oo! Ang kwentong ipaparinig ko sa inyo ngayon ay tungkol sa kwento ng batang si Ningning. Si Ningning na mahilig umiling sa mga bituin. Wow! Ito ang kwento ni Ningning na laging humihiling sa mga bituin. Gusto ko tinapay, ate, kuya, gusto ko kape. Lahat ng gusto ko ay susunod nyo. Ang Ningning, anak! Tawag ka ng mama mo, Oo nga. Wait lang po, Nay! Si Ningning ay 9 na taong gulang. Simple ang kanyang pamumuhay kasama ang kanyang mga magulang na sina Dolores at Ernesto. Sa kabila ng maayos na pagpapalaki ng dalawa, si Ningning ay lumalaking salbahe at maluho. Palibhasa'y bata at maraming gusto kung kaya't kung ano ang makita ng kanyang mga mata na kakaiba sa kanya ay gusto niyang makuha. Dahil sa simpleng pamumuhay, ang iba sa hiling ni Ningning ay hindi kayang ibigay ng kanyang magulang. Kung kaya't sa kanyang batang puso, karamutan sa kanyang kaligayahan ang ibig sabihin nito. Sa yamot ay umalis siya upang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Ngunit sa kanyang paglalakad ay nakita niyang isang librong halata ang kalumaan na nasa ilalim ng violet. Lumapit siya at nakita niya ang libro na may nakasulat na Wish upon a star? Between, dinggin ang aking hiling. Between, dinggin ang aking hiling. Sana, masarap ang ulam namin mamaya. Parang di naman to totoo. Ningning, galing ka na naman sa labas. Maghugas ka muna ng kamay mo. Sige po, Nay. Nay, ano pong ulam? Tatay mo na ang bahala doon. Naantay natin siya. Dolores! Asan ang bibibingming ko? Naghuhugas ng kamay. May dala akong pagkain oh. Tara, pasalungan natin to. Ningning, Marami andito to na sa ang mga tatay masarap. mo. Wow! Ano po yan? Tada! Wow! Sarap naman yan! Wow, tay! Paboritong ulam ko to! Halika, magdasal na tayo nang makakain na. Amen. Darling, kamusta naman ang trabaho mo? Okay lang. Medyo nakakapagod lang talaga. Ang dami kasing ginagawa sa sa trabaho. Kayo ba? Kamusta kayo dito? Ayos naman. Itong anak mo, maghapon naglalaro. Kamusta naman ang eskwelahan niya? Yun. Nabalita ko, perfect ang exam niya. Wow! Very good naman. Hala! Nagkatotoo nga yung mga winish ko! Totoo nga itong mga stars sa libro! Galing-galing! Makalipas ang ilang araw matapos matupad ang hiling ni Ningning, sila ay nagkaroon ng pagsusulit. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay naglaro lamang ng naglaro at hindi nag-aral. Nag-review ka ba? Oo, nag-review ako. Bakit ikaw nag-review ka ba? Oo nga, Ningning. Nagre-review ka ba? Kaya nga. Tinan nyo ka, mapag-perfect ko yung exam ko. Paano malabo yan? Hindi ka naman nagre-review. Puro ka lang kayo laro. Okay, class. Mag-exam na kayo. Make sure to answer all the questions correctly. This is your test paper. Get one and pass. Mga bituin, sa inyo po ako ay humihiling.
Sana makapasa ako sa exam kahit hindi naman ako nag-aral. Sa tingin nyo, sino kayang pinakamataas sa atin? Siyempre ako yun. Ako din, mataas score ko. O bakit katahimik, Ningning? Kaya nga, hindi kasi siya nag-review. Hindi yan nag-aral. Puro kasi laro. Class, nasa akin na ang result ng exam nyo. Are you guys excited? Yes, ma'am! Okay, this is your scores. Juliet, 15. Juliana, 16. And Ningning, 30. Wow! Ha? Bakit ka nakapasa? Hindi ka naman nag-aral. Ah, may kodigo ka, no? Sabi ko sa inyo, makakapasa ako eh. Maduga! Man. Nakapasa ako! Nakapasa ako! Tapatin mo nga kami, Ningning. Siguro nandaya ka sa exam, no? Anong ibig mong sabihin? May kodigo ka. Ilabas mo na. Meron. Wala akong kodigo at saka hindi ako nandaya, no? Ibalik nyo nga yung bag ko. Ba't ayaw mo sa amin ipakita? Ano yun? Tignan mo nga, walang sulat yung notebook mo. So, paano ka nakasagot sa exam ni ma'am? Kaya nga, bawiin mo yung sinabi mo, ha? May kodigo. May kodigo. Nangongopya. Ay! Pabayaan na natin yung siningning, Juliet. Baka mahawa pa tayo sa pagiging mandaraya niya. Hoy, ikaw, Ningning, hawa pa sasama sa amin sa paglalaro. Ayaw kaya namin kasama. Tignan lang natin kung makatawa pa kayo sa gagawin ko sa inyo. Kakainis talaga yung mga yun. Trapida talaga sila sa buhay ko. Ah, between, dinggin mo ang aking hiling. Sana, makagat sila ng mga langgam. Nanay, tatay. Aray, Juliana, lang sa hulin. Ano ba yan? Okay ka lang. Huwag mo hinampas. Ay, ito din, oh. Ay, ang dami langgam. Ano ba yan? Ano ba ba ko hinampas? Samantala, sa kabilang mundo naman na kung saan nakatira ang mga bituin, Anong nangyari sa inyo? Proxima, sana namang bigbig ang naglaho. Araw-araw, higit kumulang 3,000 bituin ang naglalaho dahil sa masamang kahilingang tinutupad ng suwain na bituin. Natatakot ako! Natatakot ako! Baka hindi magtagaan, tuluyan tayo maglawan, maubos! Superstar! Megastar! Inampit mo eh! Dito nga, kailangan na talaga mapigilan ng mga suwain na bituin na yan. Perfect! Hindi na magtatagal at mauubos na yung mga good stars na yan. Paano ba naman sa dami ng mga sakim sa mundo, ang mga hinihiling nila ay mga pansarili lang nilang naisin. Tama! At hindi natin kasalanan yun. Tumutupad lang naman tayo ng mga hiling. Dapat nga pasalamatan pa Yes. nila tayo. True na true. Perfect. Kaya, Ningning, humiling ka lang ng humiling. Lahat ng iyong hiling ay amin diringgin. Sadyang kagila-gilalas ang mahikang taglay ng libro. Kaya naman si Ningning ay hindi na napigilan pa ang kanyang sarili na humiling ng humiling. Ngunit sa kabilang dako, Bituin! Tulungan mo po kami! Iligtas mo kami. Inang bituin! Tahan na mga anak. Narito na ako. pagbalik naman sa bahay nila Ernesto, Dolores at Ningning,
Ningning? Saan galing ang mga yan? Ang dami ah! Sa mga bituin po, Nay. Bituin? Opo, sa mga bituin po. Paano nanggaling sa mga bituin? Ningning, magsabi ka ng totoo. Masama magsinungaling. Paulit-ulit ka naman, Nay. Sa mga bituin nga po. Ningning, kinuha mo ba yan sa mga kalaro mo? Hindi po, sa mga bituin nga po. Teka. Ibabalik natin to sa mga kalaro mo, ha? Kung Nay! Nay! Ningning, huwag magpasaway. Akin po yan! Ba't ba ayaw niyo maniwala Ningning, sa ano ba? akin? Kung kaya niyo lang po ibigay yung mga gusto ko, hindi ko na po kailangan humiling sa mga bituin. Ningning! Ningning, ano ba? Nini, kilala niyo po ako? Ako, sige na. Bituin? Oo, Nini. Ang bituin na bituin sa'yo. Wow! May nais ka bang hilingin? Opo, may gusto akong hilingin. Kung ganon, ano ang iyong? Sana po mayaman ako at sana po marami akong pera. Sana rin po malaki yung bahay ko at sana po marami akong mga laruan. Sana rin po mayaman yung mga magulang ko. Tutuparin ko ang iyong hiling, ngunit sa isang kondisyon. Kondisyon? Kukunin ko ang lahat ng meron ka at hindi ka na pwedeng pang humiling. Babawiin lahat ng meron ako? Pero kapag marami akong pera, pwede kong bilhin lahat ng bagay na kukunin niya sa akin. Tsaka kung marami akong pera, ay hindi ko na kailangang humiling pang muli. Tama, yun ang aking desisyon. Sige po, pumapayag ako. Basta lahat kapalit ng hiling ko. Masusunod. Nagpatuloy pa rin si Ningning sa paghiling. Hiling dito, hiling doon. Lahat ng maibigan ng kanyang matay tiyak na kanyang maaabot sa tulong ng mga bituin. Ngunit, ang paghiling ay may kalimutan din. Hala, totoo nga yung mga wish ko sa star. Ganda na ng bahay namin. Ganda naman ng dress ko. Totoo nga. Bahay namin to. Wow, ang hagdan namin. Ang ganda-ganda. Tsaka ang cute namin, oh. Gusto ko na buksan. Mapasok kaya ako? Ganda talaga. Ganda-ganda. Labis ang galak sa Ang puso ni ganda-ganda Ningning talaga. kanyang makamit ang kanyang Hala, mga hiling. ito yung paboritong halaman bigla ni siyang nanay na napansin. regalo ni tatay ah. Teka, nasan si nanay at si tatay? Nay? Tay? Gusto kaya sila, Nay? Tay? Nay? Humiling ka, humiling ka, humiling ka, humiling ka, humiling ka, kung ako may humiling, hiling ko'y makasama ka. Yung iba't kasamang mga ibon, pakpak natin ay tapas-tas. Nay? Tay? Nay? Tay? Nasaan na po kayo? Nay? Nay? Inong bituin? Inong bituin? Ningning, Inong bituin? Nasaan po ang nanay at tatay ko? Ningning, nalimutan mo na ba ang usapan natin? Tutuparin ko ang iyong hiling, ngunit kapalit nito ay lahat ng bagay na meron ka. Pero, ayoko pa mawala ang nanay at tatay ko. Namimiss ko na po sila.
Gayon din ako. Hindi ko rin nais mawala ang aking mga munting bituin sa tuwing ikay humihiling ng mga bagay na makasarili. Ningning, sa tuwing ikay humihiling, may isang bituin na tinitigil sa pagningning. Sila'y nagiging abo at naglalaho ng parang alikabok. Sa iyong bawat hiling ay ang pagkawala ng isa sa amin. Nay! Tay! Sorry po kung hindi ko inisip ang nararamdaman nyo. Sorry din po kung hindi ako nakontento sa mga bagay na binibigay nyo. Sana po umuwi na po kayo. Miss na miss ko na po kayo. Sorry po. Mga bituin, sorry din kung ako yung dahilan ba't kayo naglaho. Sorry kung inabuso ko yung kabaitan nyo. Pangako hindi na ako hihiling at magpapakabait na ako. Sana ibalik nyo na si nanay at si tatay. Ningning, naiintindihan mo na ba na ang bawat hiling ay may kapalit na bituin? Na ang pagnanasa sa mga bagay na labis ay maaaring magdulot ng masama. Na ang pagiging sakim at makasarili ay magiging sanhi para ikaw ay tuluyang mapag-isa. Nauunawaan mo na ba, Ningning? Sa huling pagkakataon, ikaw ay pinagkakalooban ko ng isang hiling. Ngunit kapalit nito, ikaw ay magiging isang bituin. Magiging bituin? Ako? Magiging bituin na ako. At sa gabi, mga bituin kumukutitap sa dilim o nagniningning. Ang aking lamang nais, isa pang araw upang ika'y makita kong muli. Dinggin, bulong sa hangin, uwan ay sasalawin. Humiling ka dito kasakin at humiling at kamay aabutin mga tala para sa bagong umaga. Humiling ka dito kasakin, huwag nang magduda. Kasama mo ako sa pag-asa, basta't magtiwala ka. Sarili ko lang ang iniisip ko at mga gusto ko lang hinihiling ko. Pero si nanay at si tatay, kapakanan ko lang iniisip nila. Kahit mahirap kami, pinipilit na ibigay lahat ng pangangailangan ko. Mahirap man kami, pero mayaman naman kami sa pagmamahal. Inang bituin, dinggin ang aking hiling. Ibalik niyo ang 2 taong mahalaga sa akin. Maliwanag. Dahil dito, naglaho ng parang bula si Ningning. Siya ay lumipat na sa kabilang mundo at tuluyan na ngang naging isang bituin. Ningning, ako si Proxima. Sumama ka sa akin. Nandito tayo. Nasaan si Ningning? Oo nga, nasaan si Ningning? Nasaan yung baby ko? Ningning! 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 Ernesto! Ningning! Nawawala ang anak natin! Wala yung anak natin! Nasaan si Ningning? Ningning! Nasaan ka na? Huwag kayong mag-alala. Naririnig mo ba yung naririnig ko? Sino yun? Nasaan yun? Sino ka? Tumingin kayo sa langit.
Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ng kalungkutan ang mag-asawa. Tila ba sa mga puntong iyon ay batid na nila ang sinapit ng anak. Si Ningning ay naging isa ng bituin. Gabi. Kamusta na kaya si Ningning? Nasa mabuting lugar na siya. Siguro, pinapanood niya tayo ngayon. Lagi niya tayo binabantayan. Dito na nagtatapos ang kwento ng batang si Ningning na mahilig humiling sa mga bituin. Tita, nakakalungkot naman yon. Hindi na ba makakasama ni Ningning ang nanay at tatay niya? Alam mo, Anya, ang pag-aasam ng masama para sa iba at ang pagnanasa ng labis pa sa ating kakayahan o sobra sa ating pangangailangan ay laging may kapalit. Kaya naman, habang mga bata pa kayo, dapat patuto na tayo makontento sa kung anong meron tayo o anong kaya natin. Dahil sa buhay, nakakamit lamang natin ang tunay na kaligayahan kapag ito ay ating pinagsisikapan. Dito ka sa akin, wag lang magduda. Kasama mo ako sa pag-asa, basta't magtiwala ka. Humiling ka. Humiling ka. Humiling ka. Humiling ka.